Welcome guys sa ating educational webinar. So, review natin yung previous analysis natin, mga fundamental bias and trade ideas. So, dito sa USD index sa 4-hour chart. So, makita natin yung previous analysis natin dito sa USD, no? So, alam naman natin nung last year, November, nanalo si Mr. President Trump sa US election. So, nag-cause ito ng bullish bias, no? Kapag nag-trade tayo sa market, dapat alam natin yung mga fundamentals, no? Ano yung main driver kung bakit tumataas yung value ng currency. So dito, alam natin na bullish bias sa USD dahil si President ay pro-business na nagkukos ito ng demand sa currency, no? So ito naman yung other factor kagaya ng strong labor market or jobs data na nag-a-add sa bullish bias sa USD currency. So nag-continue ang post-election Trump sentiment, no? Yung overall market sentiment sa USD ay bullish. So dahil naka-align yung fundamentals, yung technicals, so tataas ang value ng USD currency. Kaya na-analyze natin na bullish tayo dito nung previous month, no, last year. So ito yung last analysis natin sa USD nung December. So mayroon tayong NFP dito, higher than forecast, nagkukos ito ng bullish bias, unemployment rate decline, and strong jobs data na magkakos ito ng mas mabagal na rate cut. So itong mga factor na ito is magkakos ito ng bullish bias sa USD. So ito yung mga reason kung bakit tumataas ang value. So makita natin tumaas pa. So wala naman tayong negative news or bearish bias sa USD na magkakos ito ng fundamental shift pababa, no? So wala tayong ganun kaya patuloy lang na pagtaas ng USD. So ayun yung fundamental sa USD. Check natin yung MT4 for more information sa trading, no? So sa MT4 may ginagamit tayong trading system na para meron tayong information advantage, no? Or trading edge. So may mga trading tools tayo na gamit, gagaya na itong currency pips. So malaman agad natin dito yung real-time market sentiment, no? So, hindi mo na kailangan i-analyze yung mga currency pairs, mga ilang currency pairs para malaman yung bias, no, or yung sentiment ng market. So, dito, titignan mo lang yung data, alam mo na agad yung sentiment ng market, no? So, dito sa USD and sa Japanese yen, alam agad natin na may demand sa currency na ito, no? And dito naman sa pound and euro, bumaksak ang value nila. So, based sa data na ito, alam natin na meron tayong tinatawag na risk of sentiment, no? Tumataas yung value ng mga risk of currency kagaya ng Japanese yen, USD, and bumabaksak naman yung value ng mga risk on currency kagaya ng pound and euro. So yung risk off is nagkakaroon ng fear sa market, no? Kaya may demand sa safe haven asset, no? Ano ba yung mga safe haven asset, no? Kagaya ng Japanese yen, USD, gold. So ayun yung mga safe haven asset, no, na nagkakaroon ng demand during risk off sentiment. So base pa lang dito, alam natin na tumataas ang value ng gold, no? Kahit di pa natin tingnan yung chart, alam natin na tumataas yung value ng gold market. Dahil meron tayong risk of sentiment, no? So kung titingnan natin yung gold market, so yung, so ayan. So makita natin tumaas na siya. So meron tayong buy signal dito sa 4-hour time frame, no? So mga buy signal na to is confirmation natin to for best entry ng buy position. So maganda mag-buy position diyan based pa lang sa price action and market structure, no? May rejection. So combine pa natin sa signal and confirmation and fundamentals, no? Kaya tayo bullish tayo dito sa gold. So pwede rin natin gamitin yung signal as exit, no? Pag exit kapag napag-sell position ka dito, then merong buy signal, maganda mag-exit ng position dito. So ayun yung mga gamit natin sa mga trading tools sa FX system. So balik tayo sa pound USD. Itong currency pips, no, kahit, so if di mo nasabayan yan, so balik tayo dito sa sell signal, yung nandito pa lang yung market.
So, start of the week, so dapat anticipate mo na yung weakness sa pound and strength sa USD if bearish bias ka dito sa pound USD currency pair. So, if negative 50 pa lang to or negative 100, dun pwede ka mag-sell, no? So, pwede natin gamitin tong currency pips as a formation ng bias, no? Pwede tayo bumuo ng bias dito based sa data. So, i-prepare mo yung weak currency sa strong currency, no? So, example dito, weak yung pound. So, example, nasa negative 100 pa lang. Then, sa USD is nasa plus 50. So, malapit sa neutral pa lang USD. So, masasabi natin yung negative 100 ay weak na siya. And sa USD, neutral pa lang siya dahil plus 50 pa lang. So, may bias na tayo, no? Na bearish bias sa pound dahil mahina yung currency pips, yung data. And neutral naman sa USD dahil nasa plus 50. So, mag-sell position ka. So, possible na dito ka makapag-sell position or dito. Then, hanggang sa umabot sa negative 400 yung pound sa weekly or mag plus 150 sa USD, no? Na pwede ka mag-exit ng position dito. So, ayun yung gamit ng currency pips natin, no? Pwede tayong mag-form ng bias. Pwede natin malaman agad yung sentiment ng market in real-time data. Di mo na kailangan tingnan yung mga currency chart, no? So, information advantage siya, kumbaga, ano? Trading edge. Mas mabilis yung pag-analyze sa market. So, alam agad natin yung sentiment ng market. So, yun yung gamit ng FX system natin. And combine natin sa fundamentals, no? Mga tinuturo natin sa mga educational course. Mga fundamental course na tinuturo ko sa mga students. So, dapat aralin natin yung mga topics and terminology yan. And sa mga new traders, so recommend ko talaga aralin nyo yung economics, no? And fundamentals. Dahil ito yung main driver kung bakit tumataas yung value ng currency, no? Kahit anong market, merong fundamentals yan. Kahit Bitcoin, cryptocurrency, stock market, equity market, gold, commodity market, and currency market, no? Kahit anong market, meron mga fundamentals yan. So, kaya dapat aralin natin yan, no? So, ayun yung sa DXY. And sa Bitcoin naman, alam na natin yung analysis natin dito, no? Sakto yung analysis dito na magbo-bullish move then rejection, no? So, saktong-sakto yung anticipation natin dito na pullback lower. So, ayan, makita natin dito sa Bitcoin. So, may mga previous analysis din tayo sa Bitcoin, no? So, share natin yan sa group natin sa trading community. So, may mga analysis tayo dyan sa Bitcoin, USD, gold, Nasdaq, US 30 sa mga equity market sa US and USD index. So, ayan lang sa educational webinar na ito. Sana may matutunan kayo sa topics natin, no?